Marami sa amin ang dinadaing is, "Kong, ano ba 'yan? Hindi po kami nare-recognize ng society." Pero ano ba talaga trabaho? Sasabihin ko freelancer, sasabihin lagi nila, "Ano 'yun? Nandito kami ngayon Kong, gusto namin ma-recognize." Welcome to the Million Dollar Filipino Freelancer Podcast. This is Neil Reichel, and in this episode, ayan, dati may mga naging guest tayo, bigatin. Sabihin na natin mga pangalan nila. Bianca Gonzalez, sina Hey Pai People. Tapos ngayon magkakaroon ng artista, pero ito, pinaka bigatin. Ano bang level? Bigatin na we will be talking about confidence, we will be talking about risk-taking, pero more than that, we will be talking about ano ba ang sense nating freelancers in the community, in the country, overall, bilang citizens, civic duties, responsibilities, recognition. Siyempre, kinuha natin pinakamabigat na. Mambabatas. Ganong level tayo. Okay, without further ado, also known as Kabalikat ng Mamamayan, they champion the disabled, senior citizens, overseas Filipino workers, including hindi basta-basta, seafarers. Representing, this is a million seafarers, whether local, international, kasama fishermen, farmers, and the poor. Ang ating guest this episode is Kabayan Party List Representative, Congressman Ron P. Salo. Hi Neil. Hi Yeah. sa lahat ng mga bashers. Yo! Nandyan po ba Nandyan pa ba kayo? Okay, So, salamat. Karangalan ko na maging guest po dito sa podcast Nako. ni Neil. Thank you. Kakatuwa naman na ang katulad ko ay maimbitahan po ninyo sa ganitong uri ng talakayan. Thank you. Congressman Ron, ako naman. Ang sarap pala pakinggan pag congressman ang nagsabi ng hi bashers. Diretsong tanong agad. Diretso. Marami sa amin ang dinadaing is, Kong, ano ba yan? Hindi po kami nare-recognize ng society. Pag sinabi namin sa bangko na gusto kong mag-apply ng housing loan, di ba? Sasabihin ko, tatanungin sa, ang trabaho mo? Ano pinagkakita? Okay, nakikita ko kumikita kang pera. Pero ano ba talaga trabaho? Sasabihin ko freelancer. Sasabihin lagi nila, ano yun? Nandito kami ngayon kung gusto namin ma-recognize. Pero ang tanong ko, are we doing ba what we should be doing in order for us to be recognized? Or are you seeing that there is something missing in order for us to be recognized? Yes Neil. Sa tingin ko, baka hindi pa ganun ka lalim yung appreciation ng community natin, ng society, tungkol sa mga freelancers na katulad mo. I'll be honest with you, kapag pinag-usapan kasi natin ng freelancer is not a profession. Let's be clear on that. Okay. Freelancing is a manner of engagement of a particular work. Okay. So, freelancer is like or considered as independent contractor. Okay, agree. Compared vis-a-vis doon sa isang employed worker. What's the difference between the two? Yung isang employed, your profession may be a doctor, a lawyer, just like myself, I'm a lawyer, a nurse, an architect. Opo. Those are the professions, Yes. known professions. At the same time, they may be engaged as a regular worker within the company, within an office. So, klaro yun. Opo. They're what you call them employed. Okay. There's another group of people, the self-employed. But at the same time, within this category of self-employed, quote-unquote, kasi sa self-employment, pwedeng may sarili kang business. Tama po yan. But at the same time, pwede ka rin kinukonsider na freelancer or independent contractor. Okay po. You're not exactly engaged in a business, quote-unquote, but you're offering your service. Kasi maring hindi business yung pinapasukan mo, kundi pagbibigay ng serbisyo. Pero the manner of engagement is through freelancing. Okay. So, it's not a profession, but it's a manner of engagement to a particular work. So, you have a freelancer as an artist. Yes. You have a freelancer as an architect. Yes. You may have a freelancer as a writer. You may be a freelancer as a singer. Opo. So, ang profession doon is the artist. Ang profession doon is a doctor. But the manner of engagement is not through an employer-employee relationship, but through as an independent contractor, which we now call as freelancers. Okay. So, Ngayon nagkakalinaw. Okay. And mga bashers eto hindi to sasabihin natin na pinulot lang sa hangin yung pag-identify nito.
Si Congressman Salo, narinig nyo, lawyer yan ha. Hindi basta UP nagtapos yan, okay? Ako ngayon, mas naintindihan ko. So, I might have been taking things differently. Papakilalang freelancer. Freelancer ano? Yun pala, it's the manner pala of engaging. Yun pala ang freelancer. That's precisely, Neil. Kaya tinatanong kayo, freelancer ng ano? Okay. Precisely because it's a manner of engagement. Opo. Parang sinasabi mo, employee ako. Opo. Freelancer, equivalent po niya is employee. Kaya tinatanong kung sinabi rin sumagot sa'yo yung isang tao, employee ako. Mm-mm. So ang next na question doon, employee ka ng ano? Okay. You may be an employee of the government or employee of a Oo. company or ang next na tanong doon, anong kumpanya? Oo, tama. So, parallel siya ngayon. Parallel oo, siya. yung So, employee. ang equivalent niya, parallel nung isang employee is a freelancer. Mm-mm. Kaya huwag kayong magtataka kapag nagpakilala kayo at sinabi ninyo, freelancer ako. Siyempre, ang next na question is, freelancer ng ano? Oo, tama. Oo, tama. Oo. That's the response that we always get. So, don't feel bad. Oo, Or don't feeling mo, minaliit ka. Mm-mm. Not exactly. They're just clarifying. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, mga bashers, yung freelancer is a manner of engagement. Yes. This is how you are engaged. This is how you offer your service. Mm-mm. Not through an employer-employee relationship, but through a freelancing arrangement. Okay. Grabe. Unang tanong pa lang, sobrang naging maliwanag na yung mundo ko. Kasi, actually, you hit the spot talaga doon nung sinabi mo, huwag sasama yung loob mo. Don't get upset. Pag nagpakilala ka, na hindi nila maintindihan. Kasi malabo pala yung sagot namin all this. Ako mismo, malabo pala sagot. Freelancer ano? Di ba? Empleyado ako. Ng ano? Anong ginagawa mo? Ng kumpanyang ano? Okay, next question. Mabigat din to ha. Kilala ka, Congressman Salo, pati po ng kabayan, championing ng OFWs. Malinaw na malinaw yan. Kasama mga seafarers natin dyan. Malaking bagay talaga sila. I'll try to become parang government Saudi ng lipunan ng bansa, di ba? Kami bilang mga freelancers, ngayon babaguhin na natin freelancer writers, freelancer assistants, tipong ganon. Feeling namin, malaki din ang naaambag po namin sa bansa in terms of dollar earnings. Mabigat na tanong. Marami sa amin, ang mga bashers okay magagalit, hindi nagbabayad ng taxes, hindi nagre-register. Pero excuse me, ako nagbabayad akong taxes. Katwira namin, ba't ako magbabayad ng tax? Para din naman akong OFW. I deserve the same privileges like the OFWs because I'm bringing dollars to the country. Do you agree? Do you disagree? And why? Mabigat at maganda yung tanong mo, Neil. But at the same time, siguro kailangan nating bigyan ng mas magandang perspektibo. Opo. Una muna, kapag kinategorya po tayo na OFW, klaro rin naman yun. Ibig sabihin nun, wala ka dito sa Pilipinas. Tama po. So, you render a service away from your family, away from home, away from the Philippines. You're rendering a service abroad physically. Opo. Hindi lang ibig sabihin na yung kliyente mo is nasa abroad. Which is, in most instances, sa mga freelancers, dalawang klase naman kayo. Yung mga iba, domestic. You offer Yes, po. your service to domestic clients. Local, But at the same time, dito, local. Yung iba naman, rendering service to foreign clients. Meron din po iba, mix. Mix. Dalawa, local and foreign. Opo. International. Pero, nandito kayo sa Pilipinas. Quote and unquote. Pareho kayong mahalaga sa lipunan. Opo. You're offering great service. When it comes to economic contribution, klaro rin po yun. May naitutulong din talaga kayo. Hindi ko sinasabing may naitutulong naman. May naitutulong talaga kayo sa Thank lipunan you. natin. Same with the OFWs. Same with the seafarers. But at the same time, mahirap na tingnan kayo na the same category. Kasi sabi ko nga po kanina, ang unang-una pa lang, ang isang bagay na kaya mas mataas yung pagtangi siguro ng gobyerno pagdating sa mga OFWs because we recognize your sacrifices. Of Quote, living unquote. outside the country, away from the families. Yes. Opo. That's a great sacrifice. Pagdating po sa freelancing, hindi mo kailangang iwan yung pamilya mo. Work from home nga Work po from kami. home, madalas. Opo. Kasama mo. So, 24/7 kasama mo yung pamilya mo. Then on the sideline, ginagawa mo yung trabaho mo. Opo. So, I suppose, parehong mahalaga sa lipunan, parehong may kontribusyon sa bansa, but nagkakaiba siguro yung level ng sakripisyo para kitain yung ipantutustos natin sa pamilya natin.
Agree. Actually, yung point mo po nga doon, natamaan ako doon. Wala ngang sacrifice eh. Enjoy nga ako kasi kasama ko pamilya ko. As in, I get to see my daughter every moment na she is at home. Na hindi yun ang na-enjoy ng isang OFW. So ngayon po, ang tanong nga ulit, tatanungin ko, parang alam ko na yung sagot. Are we obliged to pay taxes? Yes or no po? Definitely yes. Oh. Klaro yun, Neil, at sa lahat ng mga bashers na nakikinig dyan. Klaro po yan, lahat ng Pilipino are obliged to pay taxes. So wherever you earn that particular money, or whatever category you are, klaro po yun, it's a duty of every Filipino citizen to pay taxes. Opo. Actually, may duty rin kahit na non-Filipino ka. Kung you earn it here in the Philippines, Okay. you're supposed to pay taxes. Kasi may tinatawag na duty ang bawat individual na gampanan sa ating lipunan. At kasama po yan yung pagbabayad po ng taxes natin. So, regardless kung kinita mo abroad, nanggaling sa abroad yung kliyente, Opo. or dito local, it's regardless. Ang kailangan lang nating tingnan siguro kung kailangan mo talagang magbayad. In a Okay. sense na lahat required tayo na mag-declare. Pero may threshold ng binabanggit. Hindi ko po alam yan. Paano Ibig po yan? sabihin, may mga exemptions. At a certain amount na kinita mo, you are tax exempt. Ang Okay. tawag doon. But you're not exempt from filing taxes. Your income tax. So everyone, lahat ng Filipino, 18 years old or above, lahat ng kinita nila dito, you're supposed to file your income tax. Pero may exemptions pala. Yes. May Okay. threshold. Okay. Exemption not in the filing, Opo. but exemption from paying. So halimbawa kung ito lang po ang kinita ko, halimbawa po, syempre alamin natin mga bashers yan kung magkano dapat yon. Syempre, wag natin on the spot. BIR na responsibility yan. So sabihin lang natin hypothetically, kumikita ka ng 30,000 pesos a month sa pagiging isang freelance writer mo, whether abroad, local yung kliyente mong yan, kung pasok pala siya doon sa threshold na hindi ka magbabayad ng tax, pwede ka palang hindi magbayad ng tax, pero magfa-file ka pa rin. Ito ngayon ang tanong po. Okay. Pero mga bashers at saka Neil, Mm-mm. ang exemption po niyan, I'll be honest with you, sinabi ko kanina na lahat, under the Constitution, lahat po yan. Duty po natin yan. But at the same time, may exemption under the law. Ang exempted po dyan, yung mga OFWs po natin. Okay. So, hindi po sila sinisingil ng gobyerno. Oo. At nitong huli, ako rin po nag-push nun na ma-exempt na rin sila kapag wala naman sila dito sa Pilipinas, yung pagpa-file. Okay. So, ang yung pong lingkod, si Congress Salo rin, ang nag-push po no na huwag na po silang i-burden ng gobyerno. Kasi Yes. hindi rin naman sila magbabayad, Mm-mm. hindi na rin sila i-burden na magpa-file ng income tax. Saka wala sila sa Pilipinas eh. Diba? Unless may kinita po sila sa Pilipinas. Okay. So kung ang kinita lang po nila talaga ay galing doon sa labas, exempted po sila magbayad, exempted na rin po sila na mag-file. Pero, halimbawa, mayroon po silang pautang po rito, mayroon silang renta po nila. Mm-mm. O kaya may business po sila, may karinderya po sila dyan, kumikita po yon, required po sila. Oo. Pero ulitin po natin, meron palang threshold. So it's our responsibility din bilang mga citizens, alamin, teka, ano ba yung threshold? I have to file, halimbawa tayo, local dito, kumita, I have to file, declare, pero from there, doon natin malalaman magkano ba talaga ang kailangan kong bayaran o baka wala mo pala akong kailangan talagang bayaran. Tama ka doon, Neil. Okay. Ang kakailanganin doon is alamin. Mm-mm. Kasi tatandaan po natin, sabi ko nga po ng kanina, is a manner of engagement. But at the same time, ang kategorya po ninyo, basically the way our laws are structured now, particularly yung sa BIR, sa Mm-mm. tax po natin, you are considered in the category of self-employed. Yes. As a self-employed, ibig sabihin po nun, meron kang quote-unquote business. Yes. Kaya mahalaga rin na bilang kung sinasabi mong freelancer, kailangan mas maganda rin kung meron kang business permit. Yes. DTI, DTI, SEC, either may DTI, yours. Okay tama po. po kayo doon. Either DTI registered, either or SEC registered. Opo. Then, sa tandaan po natin sa DTI, ibig sabihin sole proprietorship po yan. Yes. Pagdating po sa SEC, you're not a corporation, you're not also a partnership. But the law now, na kasama rin po ako sa primary author po niyan, nire-recognize yung tinatawag na one-person corporation. Yes.
We call that 1PC, one Opo. person corporation. Parang katulad po ba siya nung sa Amerika na LLC, yung Limited Liability Corporation? Parang ganun yata po ang pagkakaintindi ko. Okay. Limited, actually lahat ng korporasyon limited liability yan. Okay. Okay. Kasi ang ibig sabihin po ng korporasyon, ang liability lang niya, the limit of liability, kung magkano yung naka-declare na capital nung kumpanya. Okay. Balik po tayo ulit doon sa taxes. Okay. Ano naman po ang benefit sa akin kung ako I will go through the burden? I'll call it that way, burden, 'di ba? The responsibility of having to file, declare my income, find out if I have to pay taxes, and if I have to pay taxes, this amount of taxes. Ano naman ang pros noon bilang ako freelance writer, freelance podcaster, 'di ba po? Anong gain nun sa akin? Hindi ba parang ako lang nakukuhanan ng gobyerno? Napakaganda ng tanong mo, Neil. But of course, pag pinag-usapan natin yan, may tinatawag po tayo na tangible at saka intangible. Una muna sa intangibles, hindi ba magandang pakiramdam naman na you're a good citizen, nagbayad ka Agree, ng yes. tax, di ba? Pwede mong pong ipagmalaki na ikaw nagbayad. Sometimes yung iba po sa atin, dahil hindi po sila nagbabayad ng tax, medyo kinakabahan sila kapag natanong po sila. Anong medyo? Laging kinakabahan Yeah. ko yan ko. Kapag kausap nila yung taga-BIR o opisyal ng gobyerno, medyo tinatago mo. Medyo talaga. Yeah. Pero kapag nagbabayad ka, malakas ang loob mo. Okay. Yeah. Same time, tatandaan po natin, mayroong klaro rin na benepisyo po ito kapag nagbayad po tayo. Yung kanina, kung halimbawang tinanong kayo sa bangko, nag-open kayo ng bank account, tatanungin sa'yo, o magkano kinita mo? Ano yung best proof na pwedeng ipakita? Yung bang kontrata? Yung bang binayaran ka? Hindi po. po. Ba yun? The best proof is your income tax. Okay. Kung ibig sabihin wala kang income tax, pero dinideclare mo dun sa bangko na kumita ka ng ilang milyon, magdadalawang isip yung bangko. Opo. Tatandaan po natin, the banks, may fiduciary responsibility rin yan, and inatasan sila ng gobyerno to make sure na yung tinatawag natin na money laundering Okay. ay naiiwasan. Kaya, tinatanong nila, naghahanap sila ng proof. That's in compliance doon sa tinatawag po natin na anti-money laundering law. Agree. So, ibig sabihin, kaya niya humihingi, ano ba yung source ng pera na ito? Opo. At mapapatunayan mo talaga yon through the income tax that you filed. Okay. So kung hindi siya na-cover o na-capture doon sa income tax na fina-file po natin, magdadalawang isip yung bank officer. Opo. Isipin niya, saan kaya galing yun? Oo, syempre. So, yun yung klaro na protection, quote-unquote. Number 2, syempre kapag later on, kakailanganin din natin ng suporta ng banking system maliban po dyan sa pagbubukas mo ng bangko. Sometimes, mangungutang po tayo. Opo, totoo. Bibili ng bahay. Bibili ka ng bahay, kotse, o ano man yung bibili natin, nakakailanganin mo yung bangko. Ano yung proof na hingin din sa'yo? It's a income tax. Okay. So may klaro na benepisyo po sa atin. Aside from the fact na protected ka rin. Protected din tayo kapag nag-file po tayo from other individuals kagaya ng BIR. Kasi tatandaan po natin, kapag tinatanong po ng BIR, two-edged din po yun. Kasi pwedeng at the end of the day, nag-iisip, hindi pala ito nagbayad ng tax. Kung hindi ito nagbayad ng tax, pwede kong filean ito. Pwede kong imbestigahan. So kung nagbabayad po tayo, medyo alam natin. Ako, malakas ang loob natin na anytime pwede mong buksan at ipapakita ko sa iyo na talagang bayad ako. Opo. Pinaka gusto ko na sagot mo doon, Kong, is yung yung intangible. Alam mo yung peace of mind mo, confidence mo sa sarili mo. Tapos ngayon parang I'm comparing it din sa tangible naman na parang it's like driving a car with a license or without a license. So, di ba, oo nga, no, sige, try mo lang mag-drive ngayon nang wala kang lisensya. Iba yung kaba no? May nakita ka lang pulis, hindi ka pa nga kabadong-kabado ka na. So, Gusto mo na ganun, magtago. Gusto mo na magtago, di ba? Hala, baka ako na yung huliin. Ganon din dito pala sa pagiging independent contractors namin. Again, freelancing, paulit-ulit tayo ngayon, it's the manner. So, pagiging independent contractor, whether writer ka, may tanong naman ako sunod. Marami po sa amin, multi-skilled. Ay, ganito. Ikwento ko lang ha. 3 po kliyente niya. 8 to 10, writer po siya. 10 to 12,
siya naman po ay isang parang online secretary. Ang tawag sa kanya, virtual assistant. Tinutulungan niya po yung isa niya pang kliyente. Tapos po, 2 to 4 naman po, nag-e-edit siya ng podcast. So, katulad ng ginawa po na, tatanggal niya yung mga tatanggal niya yung mga background noise, or kung ano man po, lalagyan niya ng mga sound effects. Tapos, bonus pa, intermittent, may mga kliyente siyang video editing naman. Nalalagyan naman ng mga special effects yung mga video, aayusin yung pagkat. Ano po ang title nila? Una muna, i-congratulate ko muna siya. Magaling. Totoo! Diba? Masipag. Ay, very good, yes. Oo. Multi-skilled. Oo. And sigurado, mas malaki ang datong niya. Oh. Sa dami ng kanyang pinagkakabalahan. Opo. At the same time, pagdating dun sa tawag natin sa kanya, walang specific na pwedeng itawag sa kanya. Freelancer pa rin siya. Yes. Except that, multiple. Yes. Marami po siyang kliyente. Marami Opo. po siyang engagements. Opo. Pag kumuha siya ngayon ng DTI niya, ano pong ilalagay niya, tingin mo? Self-employed pa rin yun. Self-employed. Service provider. Okay. So, basically, marami po sa mga freelancers natin, mga bashers natin, actually ang category po niyan, kadalasan is service contractor. Okay. You provide a service. Then, i-identify mo na lang doon sa DTI kung ano yung specifically yung service na pinoprovide mo. But in general, you're a service contractor. Mas nagigets ko na siya ngayon. Akala ko kasi nung una, sayang mga bashers natin, pilosopo dyan ha, yung hindi natin ganun kabate. Kasi ano yun, kukuha ko 4 na DTI? Di ba? Kukuha ko 4 na kung ano mga permits? Hindi naman pala. So, Hindi. klaro rin pala, service provider ka ngayon. Kong, eto naman po yung sunod na tanong ha, before we proceed to the last ones. Ako, ito favorite kong part yung lakas ng. Pero ito, so ngayon naintindihan natin, freelancing is the manner. So yung services natin, we are a service provider. Obligasyon natin, yung civic duty natin, we fulfill. What do you think pa, right now, do you think is missing naman in terms of the government recognizing this growing number, this growing sector of online independent contractors? Meron po ba? Or do you think it's more of us being the independent contractors who are missing on the duties to fulfill? Sa ngayon, ang nakikita ko dito, may klaro na batas naman tayo. Kaya dinidiscuss ko po sa iyo kanina when it comes to what's your category. Opo. You're an independent contractor. Opo. As an independent contractor, there's no employer-employee relationship involved. Yes. So your relationship is governed not by the labor code, Opo. but by what we call the civil code of the Philippines. Bago yan na. Okay, Yes. game. The civil code of the Philippines provides contracting Okay. as a manner of engagement. You're treated as the same category as your client. So Okay. you're in the same footing. Ang difference kasi sa labor law, you have an employer-employee relationship. Sa employer-employee relationship, mas mataas syempre yung employer because the Opo. employer is the one engaging the employee. So under niya, control niya yung trabaho niya, control niya yung oras, control niya yung output nung nag-engage sa kanya, which is the employer. Okay. When it comes to service contractor or a freelancer or independent contractor, you're on the same footing. And hindi ka controlled ng nag-engage sa'yo. Ang inaantay lang niya sa'yo is the output. Okay. But how you produce that, it's up to you. Okay. Hindi niya binabantayan yung oras mo. Hindi niya Totoo, tatanungin, o dapat magtatrabaho ka ng ganitong oras. It doesn't matter because at the end of the day, what is after is the output. So, Okay. tinitingnan po natin, you're on the same footing. Magkapareho kayo. Pinag-usapan ninyo, alam niya na may talent ka. Yung mga bashers natin, alam ko talented ang mga yan. Alam Opo. niya na may talent ka. Alam niya na kaya mong i-produce yung kailangan niya. Alam niya kung magkano yung babayad niya sa'yo. So, pinag-uusapan nyo yung dalawang You agree yon. on a You rate. agree on Opo. a rate. Oo. Hindi katulad sa employer-employee relationship. Yung mga iba, dinidiscuss yun, pero in general, it's the law that already provides. You will be paid a minimum. Opo. Pero pagdating dito sa freelancing, this manner of engagement, pag-usapan ninyo, dahil alam niya may talent ka na ganyan, limited lang ang ibibigay mo. Opo. Hindi niya control yung oras mo, kundi, ito lang yung kailangan ko. Mag-produce ka, i-edit mo ito. Opo. Alam ko magaling kang mag-edit. And for this editing, ito yung kaya kong bayaran. Opo. Ikaw naman, magsasabi ka, hindi, siguro bayaran mo ako ng ganito. Opo. And bigyan mo ako ng isang buwan para Opo. ibigay yan. Within that particular 1 month, from time to time siguro magtatanong siya, kukumustahin ka. Mm-mm. Pero hindi kanya babantayan. Yes. Mahalaga sa kanya, within 1 month, maibigay mo, may submit mo sa kanya yung hinihingi niyang output. Parang contractor ng bahay. Precisely. Oo Parang nga, pareho lang po yun. So, freelancer, kaya nga tinatawag po natin, independent contractor.
Yung contractor Galing. ng bahay, independent contractor din siya. Kahit pa 300 ang kunin niya empleyado or 3 lang, basta ang usapan niyo po sa isang buwan, ito yung budget, agree kayo pareho, Yes. kaya kong i-deliver You're yun. the same footing. Ay, may question lang pong pahabol doon. Kasi marami po sa amin, halimbawa virtual assistant po siya, para siyang secretary nga po. Pero ang sinasabi ng kliyente niya, hindi, kailangan nakamonitor ko yung screen mo. May tawag po namin doon, time doctor. Is that allowed po ba? Or is that bahala silang mag-agree if okay sila pareho doon? Walang pinagbabawal yung batas. Okay. So, permissive. Okay. So, ibig sabihin, kung napag-usapan nilang dalawa yon, okay yon. Most likely, kasi syempre, isa yon sa bagay na hinihingi, requirement nung kliyente Opo. na nakikita niya. Kasi most likely, may in-expect siya na output Yes. out of that. Opo. Ikaw naman, na freelancer, pumayag ka with that particular arrangement. Hindi yun pinagbabawal ng batas. Kasi at the end of the day, it's both of you who agreed on that particular arrangement. Pero hindi ibig sabihin na kontrolado ka niya. Ang naging basis lang, yun yung usapan. Nag-agree kayo doon. Okay. Last na ito, question na to, Kong Salo, before dun sa mindset part na to ha. Marami po sa amin, hindi nababayaran ng kliyente. Kaya mo po ba kaming ipaglaban pagdating, wala kaming alam na may batas ba tungkol doon na, bawa, kliyente namin galing abroad, kung saan man siya based, usapan namin $20 for itong logo, ginawa ko yung logo, may kliyente kami, nagbayad, kulang. May kliyente kami, nagbayad, hindi siya happy, wala naman kaming usapan na, kasi sa PayPal ha, yun yung ginagamit namin madalas, pwede siyang maglagay ng chargeback. So makikita namin yung PayPal namin, biglang magiging pula, magkakaroon ng negative $20. Or pag malaking mga projects, $1,000, $2,000. May protection po ba kami doon? Mabigat yung tanong mo at mahirap. I'll be honest with you, may protection talagang batas po dyan sapagkat klaro naman po sa civil code po natin na kung ano po yung napag-usapan, napag-agrihan, dapat sundin ng both parties. Okay po. Medyo komplikado lang dahil ito yung tinatawag na po natin na private international law. Actually, ito yung isa sa mga subjects na tinuro ko sa College of Law, sa UP at sa Lasal. You call that private international law. What is private international law? When there is an element of a foreign entity. In this particular case, foreigner yung kliyente po Tama ninyo. po. So, hindi siya purely ginagovern ng Philippine law. Ginagovern po siya ng tinatawag po natin na what is private international law. Ngayon, ang tanong, kaya mo bang i-enforce po yun? Oo. Definitely yes. Okay, good. It's a question now, the modern theorists, pasensya na kayo mga bashers, mag-engage ako academically. There's what you call the most significant relations theory. Sa mga ganitong kaso, ano ba dapat ang batas na mag-govern? Is it the Philippine law or the law of the foreigner? Tatandaan po natin, mga bashers, na yung kakusap ninyo, may batas din sa kanila. Baka nagkakaroon tayo ng misconception na porke Pilipino ako, Pilipino yung batas na dapat mag-govern dito. Pero from his point of view also, tatandaan natin, iniisip niya foreigner ako. So foreign law, yung kung ano yung batas niya, kung nasan siya, maring yun din yung iniisip niya. Kaya una muna, ang klaro po dyan, dun sa arrangement, dun sa usapan po ninyo, dun sa kontrata po ninyo, namili po ba kayo kung ano yung batas sa susundin ninyo? Yun yung kadalasan na kulang. Kasi yung choice of a specific law, dapat klaro yun. Okay. Dapat malinaw sa inyong dalawa, o kliyente, ang gagamitin nating batas dito, batas ng Pilipinas Kapag nagkaroon tayo ng awayan, problema natin, batas ng Pilipinas ang mag-govern dito. Dapat kasi ang choice of law should be expressed. It is never implied. Kasi kung nagpapakiramdaman kayong dalawa, from his point of view also, ang batas niya ang masusunod. Yes, kasi yun ang thinking niya. Walang in-express walang explicitly pinag-usapan. Tama. And kadalasan na pag-iiwanan yan. Siyempre, naintindihan ko naman dahil you don't actually engage lawyers in entering to this contract. Takot nga kami sa lawyers Compared sa mga kumpanya. Kapag mga kumpanya, bago sila magkaroon ng kontrata with a foreigner o foreign entity, pag-uusapan muna yan. Binabasa yung kontrata, nire-review ng mga abogado, at pinag-uusapan anong batas ang mag-govern dito. Okay. Pero in your case, it's taken for granted. Yes. May pinadala sa inyong kontrata, tinitingnan lang natin magkano yung bayad. Yung rate. Opo. Inuubo tuloy ako. Sige. Pag pinag-usapan yung pera, napapaubo. Ano yung service na ipro-provide ko? Gaano katagal? Yes. Kaya ko ba? Yung scope. Tama po, di ba? Oo. Hindi na pag-uusapan anong batas. Kaya ang presumption, magkaiba po kayo ng pinanggagalingan. Parang magjowa na hindi maliwanag ang usapan. Pero tatandaan po natin, may tinatawag po tayo na
in the absence of an express choice of law, there is a theory. It's what you call the law of the most significant relations. Aling batas yung susundin? Batas ba ng Pilipinas o batas ng kliyente? No kliyente, oh. Ng Opo. dayuhan. In this case, I would argue na batas ng Pilipinas. Why? Because una, you're Filipino. Siya foreigner. So canceled out. Second, ano yung i-render na service? Saan i-render yung service? Nandito sa Pilipinas. Oo, tama. But at the same time, ang i-argue naman niya, American dollar currency yan eh. So, ibig sabihin, dapat susundin batas ng Amerika. Kasi kaya ako babayaran ng dolyares eh. Kadalasan hindi naman babayaran ng Philippine currency. So, nagka-cancel out yan. But, I would still argue that it's the law of the Philippines because the service, which is the most important there, is rendered in the Philippines. I see. Ang dami nating learnings dito mga bashers. Talagang sobrang naliliwanagan na ako sa mga bagay-bagay. It's not the lack of laws pala. It's actually the lack of our understanding. So instead of us demanding mga freelancers, mga independent contractors na dapat ganito, dapat ganyan, I think it's time for us to step up and say na, teka, gusto kong maintindihan. Paano ba talaga ako? Ano ba ang sitwasyon ko? Ano ba yung position ko sa society? And I think Congressman Salo, ito pong interview natin to, ang daming naliwanagan talaga dito. Ang tanong ko lang po dito is, ang Kabayan Party List po ba, would it always be there to also expressively teach us, educate us, mga independent contractors, yun nga, mga freelancers, and sina, uy, hindi kayo basta-bastang parte ng community, ng society. Pwede po ba kami umasa doon sa part po na yun? Definitely, Neil. At sa lahat ng mga bashers, karangalan ko po yan. Alam po ninyo, sa dami ng mga pinaglaban ko na ng mga iba't ibang mga panukalang batas, nandiyan ang Universal Healthcare, nandiyan ang Mental Health Law, nandiyan ang creation ng Department of Migrant Workers, Department of Housing and Human Settlement, etc. etc. Mayroon din akong batas we call Transnational Higher Education Law related sa higher education. Definitely, matutuwa po tayo. Isang karangalan na ipaglaban din po natin ito. Opo. So far, yung by the last count, yung naging batas na sinusugan po natin, may 80 na po yun. And nito lang, magkakaroon po tayo ng bagong batas related sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Kaya binabanggit ko po kanina na kasama po yung mga seafarers kasi kasama rin po talaga sila sa pinaglalaban po natin. Ngayon, kung magkakaroon po tayo ng pagpapaliwanag at pakipaglaban para masigurado na mas maintindihan ng mga kababayan po natin, particularly kayo ng mga bashers, sa inyong mga karapatan, pamamaraan, paano masigurado na protektado po kayo, ano ba yung sinasabi ng batas? At kung makita po natin later on na may gap po talaga at kailangan po kayo na bigyan pa ng higit na proteksyon ng batas, willing po tayo na tumayo para sa inyo. Maraming salamat po. Pero may iba last question ako dito. Ito na yung binakod ko talagang matindi. Congressman Salo, right now, while listening to this episode, I'm sure lahat ng mga bashers natin, mga listeners natin, in awe. Talagang, galing naman ito. Ang galing ang husay naman ito. Pero marami din, ngayon lang narinig ang pangalan Congressman Ronky Sala. Ngayon din lang nalaman ang Kabayan Party. I want to share a bit of story lang before this. We were talking, nung unang tumakbo ang party list, ang Kabayan Party List, nanalo po ba kayo? Hindi po kagad. Una akong sumali noong 2010. Hindi po ako na nakapasok. Opo. Pangalawang pagkakataon, noong 2016, nakarami po kami noon, nakadalawa po kami. Opo. Na seat. Then, noong 2019, isang seat na lang. Then, 2022, parang taon, isang seat po ulit. Opo. So, pangatlong pagkakataon po ito. Pangatlong termino. Ito yung tanong ko. Out of that defeat, yung 2010, marami sa amin, mga online freelancers, independent contractors, we've experienced a lot of defeats in our lives. Madalas kami panghinaan. Ikaw noon, saan ka kumuha ng lakas ng loob mo po noon? Na parang may will ka na, hindi, laban pa rin tayo. Kasi marami sa amin, yun ang kulang. Takot kami, nahihiya kami, or madalas nakakaramdam kami, nandito na lang yata ako. That's why we don't take the chance. Saan po kinuha yung lakas ng loob mo po? Siyempre, Neil, at sa lahat ng mga bashers, tayo naman, may advokasya po tayo. Ang objective po talaga natin, kaya ko naman binuo itong Kabayan Party List to really assist people. So, from my point of view, this is how I could be able to assist through legislation. Kasi, honestly, nagkaroon ako ng opportunity na mag-take ng Masters International Law sa London. At that time, nung nandun po ako, may mga kumakausap sa akin, sabi nila sa akin, huwag ka na umuwi sa Pilipinas, dito ka na. Mas practical. Mas maganda rin naman. And syempre, nandun ka naman na. Saka yung prestige na
Uy, wow, sa London na. Si Ron, nandun na. Sa Zuniga, di ba? At magpa-practice ka ng bilang abogado doon. Opo, di ba? And maliban doon sa medyo okay na rin yung finances, quote ko, dahil mataas ang sweldo rin doon. Opo. Lalo na sa mga abogado rin, mataas ang sweldo. And maayos yung society. Opo. Pero yung pinakausap ko, sabi ko, hindi eh. Kung ano yung meron ako, kung ano yung kalaman ko, kung ano yung natutunan ko, I consider this as biyaya ng Diyos. Okay. And I want to make sure that I will be able to help the country. So ito yung pamaran ko para tumulong. Kaya lahat na yan, mga advocacies po yan. Kaya kung kahit nung natalo po ako 2010, I didn't really perceive it as a defeat, quote unquote. But it's another, perhaps a stepping stone, or perhaps a way of looking at things na, may iba pang way yan, plano yan. Oo. Maring hindi pa ngayon yung tamang panahon, the time. Maring siguro magantay pa ako ng timing. Opo. Magantay na. Pero hindi ibig sabihin tapos na. Same thing sa inyo, mga bashers, may mga ups and downs. Siyempre, kapag naghanap ka ng kliyente, sometimes sinuswerte agad. Yung iba, nakakuha ng magandang break. Yes. Yung iba, nag-aantay ng matagal. Opo. That's how life is. But at the same time, tamang-tama yung nabasa ko kanina si Serena Williams. You're one of the greatest tennis players in history. Sinabi niya, I never want to be defeated. I hate losses. Okay. Sabi ni Serena. But sabi niya, it is in losing that I learn to grow, not in winning. Ganda nun. And if it is winning is God's reward, it is in losing that He teaches us lessons. Napakaganda ng binabanggit ni Serena. Diba? So, isipin po natin na higit po tayong natututo, higit po tayong lumalalim, higit po tayong tumitibay. Not with winnings, not with triumphs, but with losing. And it's where we actually learn more. We get better lessons kapag may nakaranas po tayo ng mga set. Mga bashers, ang dami nating natutunan sa episode na ito. Umpisahan ko, kanina may sinabi pa si Congressman Salo na tangible, intangible. Ito ang version ko ng tangible, intangible. Understanding the law, knowing what we are in our society. Even the label pa lang, yun ang tangible para sa akin. Ang intangible is kung ano man ang binibigay sa atin ng buhay. Especially yung mga losses natin na to. Hindi pala yung parang, kaya talo na naman. Teka, tingnan mo pala yung lesson doon. Tingnan mo rin na, baka there is another plan. Baka this is just, in preparation of something better, di ba? But it's how you see all these things coming your way. Congressman Salo at ang kabuuan ng Kabayan Party List, maraming salamat po. Sobrang yung cliche mo, oh Lord. Pero sobrang naliwanagan kami. We are excited to learn more pa from you and aasahan po namin pag-champion mo rin kami, ha? Maraming salamat, Neil. Maraming salamat din sa lahat po ng mga bashers na nakikinig. Opportunity po ito para sa akin na may share po natin kung ano po yung kalaman po natin tungkol po dito. Pag po kayo mag-alala, kung ano po yung mga challenges na pinagdaraanan po ninyo, kakayanin po nyo yan. At the same time, nandito rin po yung pong lingkod, si Congressman Gonzalo, willing na champion po yung cause po ninyo. Maraming salamat. Mga bashers, di lang tayo basta bashers, ha? Voters na rin tayo. Maraming salamat po. Bye-bye.